Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang part 2 ng ating story. Matapos ang gabing yon ni Carmen, ay nagsama rin sila kinalaunan. Naging masuyo lalo kasi si Baldo sa kanya. Mga ilang buwan at di naglaon ay nagsama na nga silang dalawa. Pumisan na sila kay Baldo ng kanyang anak na si Carmelita. Nagsama sila sa iisang bahay, pero hindi sila agad nagpakasal. Magdadalawang taon na silang nagsasama ni Baldo, nang unti-unting nagbabago ito ng ugali. Unti-unting lumalabas ang tunay na pagkatao nito, lalo na kapag nalalasing. Minsan, habang nakahawak sa kanyang panabog na manok si Baldo, ay napansin niya si Carmelita na nagwawalis sa labas ng bahay. Lumapit siya sa may pintuan. Aba naman, kung suswertihin ka nga naman, oo. Napakagandang tanawin naman ang makikita mo. Bulong ni Baldo sa sarili. Si Carmelita ay nakayukod habang nagwawalis at nakaawang ang kanyang suot na t-shirt sa harap ni Baldo. Kaya kita sa pwesto ng lalaki ang makinis na harapan ng dalaga. Napalunok si Baldo na para bang bigla siyang nauhaw. May kung anong nabuhay sa kanyang sarili at hindi siya mapakali sa kanyang nararamdaman. Dalaga ka na pala, Carmelita. Bulong ni Baldo sa sarili. At napakaganda pa. Dagdag pa niya. Mataman niyang pinagmamasdan ng dalaga. Nasa 5'4" ang taas nito. Maganda ang kurba ng katawan. May kalusugan ang likuran nito. At medyo sumibol na rin ang harapan nito, na bumagay naman sa katawan at makinis na kutis nitong morena. Mahaba ang buhok hanggang sa kanyang likuran. Maganda ang maliit na mukha nito na chinita, lalo na ang labi nito na makipot na para bang kay sarap halikan. Ito ang mga nasa isipan ni Baldo. Napakaganda mo, Carmelita. Kailan kaya kita maangkin? Bulong ni Baldo sa sarili. Kahit sa ang anggulo ay wala kang may pipintas sa dalaga. Gandang Pilipina ang matatawag mo sa kanya. Napakambyo na lang si Baldo. Nagsisimulang matakam siya sa anak ng kanyang kinakasama. Inihatid ni Baldo ang kanyang manok na tinali sa kulungan nito at muling bumalik sa salas. Ngunit wala na ang dalaga sa labas sa tapat ng bahay. Saan nagpunta yun? Hinanap ni Baldo si Carmelita. Napansin ni Baldo na wala si Carmelita, kaya nagsimula siyang magmasid sa paligid. Nang maulinigan niyang may lagaslas ng tubig sa banyo. Dahan-dahan siyang lumapit dito at pinakinggan ang pintuan. Hindi nga siya nagkakamali. Nagsha-shower na si Carmelita. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at pumunta sa likurang bahagi nito. Kumuha siya ng tuntungan at doon ito tumungtong. Dahan-dahang pinagmasdan ang babae sa maliit na bintana. Napakagatlabi na lang si Baldo sa kanyang nasilayan, sapagkat nagsisimula pa lang na magsabon ng dalaga. Kita ni Baldo ang kabuuan ng dalaga na lalong nagpabaliw kay Baldo. Grabe, Carmelita, magiging akin ka rin, bulong ni Baldo. Nang matapos si Carmelita, dali-daling bumaba si Baldo sa kanyang tinutungtungan. Dali-dali itong pumasok sa pintuan ng kusina at siyang labas naman ni Carmelita na nakatapis lang ng tuwalya at lalong tumindi ang uhaw na nararamdaman ni Baldo nang makita si Carmelita sa ganoong kasuotan. Natatakpan lang kasi ito ng tuwalya, lalo na at kita ang mabibilog nitong mga hita. Tunay na hinog na nga si Carmelita.
gaya ng prutas na pwedeng-pwede na ang pitasin. Chong, andyan ka pala? Gulat na pagbati ni Carmelita. Ikaw pala, Carmelita, sagot ni Baldo. Sipo, mauuna na ako. Baka pumahuli pa ako sa eskwela eh. Medyo nakaligtaan ko po kasing tumingin sa relo kanina. Paalam nito. O sige, pumanhik ka na. Papunta na rin ako sa kwarto namin ng mama mo. Sinundan ng tingin ni Baldo si Carmelita. Lalo siyang natakam sa itsura nito. Lalo pangat na amoy nito ang natural na amoy ng dalaga. Gayon din ang bagong shampoo nitong buhok. At lalong nawala siya sa katinuan dahil lang umakyat ang dalaga sa hagdan ay naaninag dito ang bandang likuran nito na natatabingan lang ng tuwalya. Dali-daling umakyat ng kanyang kwarto si Baldo. At nang makarating doon, ay nakita nito si Carmen na nagpupunas ng buhok. Katatapos din lang pala nitong maligo. Unti-unti siyang lumapit dito at niyakap mula sa likod. Ano ba yung Baldo? Ang aga-aga naman yan. Namiss na kita bigla, Carmen. Ang tagal din nung huli tayo naglaro sa kama eh. Ang bastos mo talaga. Biglang hinila ni Baldo sa kama si Carmen. Pinaliguan niya to ng halik sa kung saan-saan. Biglang nadala si Carmen sa panggigigil ni Baldo. Pero nabigla din siya sa naging gawin nito. Lingid sa kanya ay hindi siya ang nasa isip nito kundi si Carmelita, ang anak niyang dalaga. Hindi alintana ni Carmen na ang gumising sa gigil ni Baldo ay ang kanyang anak na si Carmelita. Pero siya ngayon ang pinagpapala at halos mabaliw sa tindi ng tinatamasa. Halos madurog si Carmen sa sobrang gigil ng kanyang kinakasama. Tila ilang saglit lang ay masisira na ang matibay nilang higaan. Halos maluha si Carmen sa tindi ng saya at aliw na natamasa kay Baldo. Matapos noon ay agad nag-ayos si Carmen para puntahan ang kanyang pwesto sa palengke. Si Baldo ay naiwan saglit at nag-iisip. Si Carmelita ang kanyang nasa isip kanina habang nagpapakasasa kay Carmen. Hindi mawalay sa isip niya ang maganda nitong mukha, lalo na ang katawan nito. Paano niya kaya maangkin ang dalagang to? Si Carmelita ang anak ng byuda. Nag-iisang anak ni Carmen si Carmelita. Morena pero maganda ang dalaga. May taas na 5'4", straight na hanggang bewang ang buhok, balingkinitan na kinaiinggitan ng kanyang mga babaeng kaibigan. Sa kanyang edad na 18, ay mapagkakamalan mo siyang nasa 20 anyos na. Dahil matured mag-isip si Carmelita at may talino at masunuring anak pa. Minsan ay nagkausap sila ni Baldo dahil maagang umuwi ito mula sa palengke. At ubiliman ay nakipagkwentuhan pa rin si Carmelita kay Baldo. Gaya ng kanyang ina, ay madaling nagkapalagayan ng loob si Carmelita at Baldo. Dahil na rin sa hiling ni Carmen, natanggapin na rin si Baldo dahil sa nagsasama na sila sa iisang bubong. Kaya naman, nagkapalagayan na rin sila ng loob. Kumusta ang pag-aaral mo, Carmelita? Tanong ni Baldo. Okay naman po, Chong. Tapos na po ako sa taong to. Ganun ba? May boyfriend ka na ba? Baka naman tinatago mo lang. Naku, wala po. Mas priority ko po yung pag-aaral ko. Ganun ba? O sige, naniniwala naman ako sa'yo eh. Pagbutihin mo. Chong, ano po yung gift niyo sa akin? Debo ko na po sa susunod na linggo eh. Ganun ba? O sige, at paghahandaan ko yan. Dumating ang araw ng kaarawan ni Carmelita. Marami ang dumalang mga kaibigan at kaklase nito. Masayang-masaya ang dalaga. Dahil ginastuhan talaga ng kanyang ina at ng ama-amahan ang kanyang kaarawan. Lalong lumitaw ang ganda nito sa kanyang suot na gown. Hapit ito sa kanya, di gaya ng tipikal na gown.
May slit sa kaliwang bahagi ang suot na gown nito na kulay pula. Kaya naman litaw na litaw ang kagandahan ni Carmelita. Maagang natapos ang programa, kaya maaga rin silang nagpahinga. Naiwan na lang ang mga magkukumpare nila Baldo at ang kanyang nanay na nagiinuman. Kaya naman nagpaalam na siya sa mga ito. Lingid kay Carmelita, may plano na pala si Baldo ng mga oras na yun. Nagpasya na rin ang mga kasama nito at nagpaalam sa kanila. Pero pinaiwan ni Baldo ang mag-ina at inayang tapusin ang tagay na natitira. Baldo naman, hindi marunong uminom yung anak ko. Paano matututo kung di mo tuturuan? Tito naman, alam niyo naman ho na hindi ako umiinom eh. Sus, wag ka nga. Masasanay ka rin. Kundi na lang naman yan eh. Oy, baka malasing yung anak ko. Sige ka, baka malate yan bukas. Walang pasok bukas, Sabado kaya. Tsaka birthday mo naman ngayon. Sige na, kahit konti lang oh. Umayo na rin si Carmen at Carmelita. Walang kaalam-alam ang mga ito sa plano ni Baldo. Kaya umayo na lang silang dalawa. Sa isip-isip ni Baldo ay nagtagumpay na siya. Ngayon niya isa sa katuparan ang kanyang plano kay Carmelita. Ang maangkin ng buong buo ang dalaga. Naghihintay lang ng pagkakataon si Baldo. At ngayon, ang gabing yun. Sige na nga po, pero tapusin lang po natin to ah. Oo. Mamaya, akin ka na Carmelita. Bulong ni Baldo sa kanyang sarili. Si Carmen ang uminom ng natirang tagay para sa kanyang anak. Kaya nga maaga itong umakyat sa kwarto nila ni Baldo. Natapos na nga nilang mainom ang natirang kalahati ng bote ng alak at nagpa siya ng umakyat si Carmelita. Gayon din naman si Baldo. Si Carmelita ay nagpa siyang magpunas muna ng sarili dahil nakaugalian niya na to. Agad siyang dumiretso sa banyo. Lingit kay Carmelita ay may mga matang nakasunod sa kanya. Minamasdan ang kagandahan niya. Matapos niyang maglinis ng sarili, ay nagpasya na siyang magpunas at magbihis. Naghanda na siyang matulog. Suot ang kanyang bestida na bili ni Baldo na isa sa regalo sa kanya. Sa kahimbingan ng kanyang pagtulog ay hindi niya alam ang pagpasok ng isang anino sa loob ng kanyang silid. Maingat ang anino sa kanyang pagpasok sa kwarto ni Carmelita. Minasdan niya to dahil sa liwanag ng buwan na tumatama dito. Ito ang nagsisilbing liwanag kay Carmelita. Bagamat bukas, ang maliit na lampshade nito sa bandang ulunan. Kitang-kita ng lalaki ang kabuuan ng kagandahang nakahain sa kanyang harapan. Marahan siyang pumasok sa loob ng kulambo sa papag ni Carmelita at marahang tumabi dito. Walang kamalay-malay naman ang dalaga sa maaaring mangyari sa kanyang pagkakatulog ng mahimbing. Minasdan ni Baldo ang maamo nitong muka. Ang katawang natatabingan pa ng bestidang regalo niya. Tamang-tama lang, ang sabi pa ni Baldo sa sarili. Nakataas ang kanang tuhod ni Carmelita. Kaya naman nakalilis ang bestida nito na lalo namang nagpatindi ng kabaliwan ni Baldo at nagsimula siyang humaplos sa mga hita nito pataas. Halos hindi humihinga si Baldo sa kapilyuhang ginagawa. Masuyo niya itong hinalikat sa pisngi, sa ilong at sa labi. Ngunit tulog pa rin si Carmelita. Maingat niyang pinaghiwalay ang mga hita nito at itinaas pa ang bestida. Mula roon ay sinimulan nga niyang pagsawaan ang dalaga. Unti-unti namang nagkakamalay si Carmelita. Nakaramdam siya ng pananakit, ngunit may halong kiliti yun na nagpapagising sa kanyang katauhan. Unti-unti na siyang nagigising sa katotohanan dahil ang akala niyang pakiramdam ay panaginip lamang hanggang sa siya'y maalimpungatan at magmulat siya ng kanyang mga mata.
Sino ka? Ha? Chong? Huwag kang maingay, kundi malilintikan ka sa akin. Ganon na lang ang gulat ni Carmelita, pero inunahan na siya ni Baldo. Agad tinakpan nito ang kanyang bibig at dali-daling itinutok ang dalang 29 sa kanyang leeg. Muli siyang pinagbantaan nito. Huwag na huwag kang sisigaw, kundi itatara ko to sa'yo. Subukan mong sumigaw nang bangkay kayong mag-ina bukas ng umaga. Subukan mo lang. Bakit po, Chong? Anong kasalanan namin sa inyo? Dahil matagal na kitang kursunada. At ngayon nga, magiging akin ka na. Subukan mo lang sumigaw. Malalagot ka sa akin. Dahil sa takot at pagkabigla, ay napatungo na lamang ito. Kaya naman lalong lumakas ang loob ni Baldo. Nakangisi itong minamasdan ang luhaang mukha ni Carmelita. Dahil wala itong lakas na lumaban. Napaluha na lamang si Carmelita sa kanyang sasapitin. Luha ang tinanggap ang karahasan sa kanya ng kanyang ama-amahan. Unti-unti nitong pinaglakbay ang hawak nitong patalim sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg, hanggang sa humantong sa mayamang hinaharap niya. Dahan-dahan din itong tumungo sa ibabang bahagi sa kanyang puson, hanggang sa makarating ito sa gilid ng kanyang bewang. Sinimulang hilahin pababa ni Baldo ang panloob ng dalaga na tumatabing sa kanyang iniingatan. Sa puntong yun ay tuluyan nang nakuha ni Baldo si Carmelita. Sinubukan bang pumalag ni Carmelita ay sadyang malakas si Baldo. Kagat-labing tinanggap ni Carmelita ang paglapastangan sa kanya ng kinakasama ng kanyang ina. Nung una ay nandidiri siya, pero may kung anong bagay ang gustong kumawala sa kanyang pagkatao na tila nagustuhan niya. Napakapit na lamang siya sa unan at kumot ng kanyang higaan at parang madudurog ito sa gigil ni Baldo. Halos mawala ng malay ang dalaga sa tindi ng aliw na tinatanggap. Napakapit na lang siya sa braso ng lalaking umaabuso ngayon sa kanya. Ang kaninang panaghoy ni Carmelita ay napalitan ng aliw habang nakataas ang mga binti nito sa balikat ni Baldo na patuloy pa rin na nagpapakasasa. Walang kamalay-malay ang nanay nito na naisahan na pala siya ni Baldo. Nang dahil sa kalasingan ay hindi dito malalaman ang mga pangyayari sa kwarto ng kanyang anak. Hanggang sa tuluyan na ngang marating nila ang Roro. Matagal bago nihimasmasan ang dalawa. Nasa ibabaw pa ni Carmelita si Baldo at nakasubsob sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Baldo sa higaan ng dalaga. Napayuko na lang si Carmelita at niyakap niya ang kanyang sarili. Wala si Carmen para tulungan siya. Muli, pinagbantaan ni Baldo si Carmelita at wala namang nagawa ang dalaga. Ni hindi siya makapag-isip ng diretsyo dahil wala siya sa wisyo dahil sa pangyayari. Impit na pag-iyak ang maririnig sa kwarto. Umahagulgul siya. Nagsisisi ang dalaga sa kanyang sinapit. Pero wala na siyang magagawa pa. Nakuha na ni Baldo ang nais nito. Hanggang sa makatulugan na niya ang pag-iisip. Pagod na pagod siya. Muling naglakbay ang diwa niya. Sa kanyang panaginip ay nakatakas siya sa mga pangyayari ng nakaraang magdamag sa piling ng marahas na si Baldo. Abangan po natin ang next episode ng ating story.